Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin kung meron pa ba na apostol sa panahon ngayon. Kung meron pa bang mga apostol na nabubuhay ngayon. So ating tatalakayin ang Ephesians 2 chapter 19 to 20. Consequently, you are no longer strangers or foreigners, but you are now a citizen of God's people and also members of His household. Build on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus as the chief of cornerstone. So sa Tagalog, sa makatuwid hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng hinirang na Diyos at ng kanyang sambahayan, tulad ng isang gusali na itinayo sa pundasyon na itinayo ng mga apostol at propeta, na ang batong panuluklukan ay si Kristo Jesus. So ayun, unang-una, sino nga ba or ano nga ba yung mga apostol? So sinasabi rito, yung mga apostol is yung mga iniwan o yung mga naiwan ni Jesus na tagasunod niya mula nung umakyat siya sa langit. So kumbaga, sila lang yun. Yun lang yun, yung mga tao na yun na nakakita sa Lord at yung pinagbigyan niya ng kanyang last words, ganun, bago siya umakyat sa langit. So, sa unang katuruan natin, sabi rito, there are no more apostolic office today. So, ibig sabihin, yun na yung sagot. Wala nang apostol ngayon. Wala nang apostol na nabubuhay sa mga araw na ito, sa mga oras na ito. So, sa ikalawang teaching, sabi rito, the apostles and the prophets are the foundation of the church. So, yun nga sabi sa Bible, sabi dun sa verse, na yung mga apostol at yung mga propeta, ang naging pundasyon, ang naging tagapagtayo, sabihin natin, nung Biblia. So, yun nga, sa Old Testament, sinulat yun ng mga propeta, and yung New Testament ay sinulat naman ng mga apostol. So sinasabi rito na sila yung mga tao na present doon sila yung mga tao na malapit, hindi lang pala basta present. Sila yung mga taong malalapit sa Panginoong Jesucristo nung kapanahunan niya. Kaya that's why sila yung naging pundasyon nung ating pananampalataya, dahil yun nga, sila yung nakakita, sila yung naandon, and sila yung nagturo, sila yung nagsulat kung ano nga ba or kung ano nga ba yung ginawa ng Panginoon habang siya ay nandito sa lupa, ginawa ng Panginoon nung unang panahon pa. Kaya tayo nagkakaroon ng pananampalataya, or kaya hanggang sa panahon ngayon ay merong relihiyon, merong Biblia, merong pananampalataya kay Jesus dahil sa mga propeta na iyon, dahil sa mga apostol na iyon. Kaya masasabi natin na sila yung pundasyon ng ating pananampalataya. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the apostles are the witness of Christ. So kumbaga, alam naman natin yung mga apostoles, ito yung mga tagasunod ni Kristo nung siya ay nabubuhay pa. And yun nga, bago siya umakyat sa langit, sila rin yung mga naandon. Bago umakyat si Jesus sa langit, sila yung hinabilinan ng Panginoon sa kanyang huling utos. So yun nga, sabi dito, they are the witness of Christ. Ibig sabihin, sila yung mga taong nakakita kay Kristo. Sila yung mga taong nakakita sa mga kabutihang gawa niya, sa mga himala niya, sa kung ano mang ginawa ng Panginoon dito sa mundo. Kaya, yun nga, masasabi natin na wala nang apostol ngayon. Kasi nga, syempre, wala na. Puro patay na. Puro wala na dito sa mundo yung mga taong nakakita kay Jesucristo. Kaya sa panahon ngayon, wala na. Hindi totoo yung mga taong nag-claim na nakita nila ang Panginoon, na apostol sila, ganun, na kumbaga pinaparatangan nila sarili na sila daw ay apostol. Pero yun nga, sabi dito, the apostle are the witness of Christ. And yung mga witness na iyon ay wala na dito sa mundo, mga patay na. So punta tayo sa application, paano ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? Embrace the apostolic function of the sent ones. So ibig sabihin, wala nang apostol ngayon,
pero naandito tayo. And tayo, bilang tagasunod ni Jesus, bilang tagasunod ng simbahan, sinasabi dito na embrace, kumbaga ipalaganapin natin na kung ano yung ginawa ng mga apostol ay ipagpatuloy natin. Mag-share tayo ng mga ebanghelyo sa ibang tao, or i-share natin yung word of God sa ibang tao, na kumbaga sinasabi dito na kagaya ng mga apostol, kung ano yung iniwan sa atin ng mga apostol bago sila namatay dito sa lupa, ay ipagpatuloy natin or i-embrace natin, i-apply natin sa mga buhay natin. So sa ikalawang teaching and application, sabi rito, connect people to the Savior Jesus Christ. So yun nga, dapat kagaya ng mga apostol na sila yung nagtaguyod ng pananampalataya dito sa buong mundo. Sila yung mga unang nagpahayag or nag-share ng Biblia sa mga tao. Sabihin dito na gawin din natin yun. Gawin din natin yung mga ginawa ng apostol na nakapag-connect sila or nakapag-connect sila ng mga tao na hindi naniniwala kay Kristo. So yun, bilang tayo na mga nabubuhay ngayon, gawin natin yun. Bilang mga kumbaga sabihin natin na bilang mga tagapagmana ng mga mula doon sa mga apostol na yon, is magtulad nila, dapat makapanghikayat din tayo ng mga tao na nababalik kay Kristo. So sa ikatlong teaching application, ang sabi rito, works towards transformation under the authority of Christ. So yung mga tao, yung mga apostol is mga normal na tao lang naman talaga yan sila dati. Pero yun nga, na-transform sila bilang mga anak ng Diyos, dahil yun nga, gumawa ng himala ang Panginoon sa kanila, ganun, or kinausap sila ng Diyos, and na-transform sila bilang mga normal na tao na tagapagpahayag, na-transform sila bilang sa normal na citizen, hanggang sa maging alagad sila ng Diyos. Kumbaga, dapat maging ganun din tayo, nahayaan natin na matransform tayo, nahayaan natin na maging kagaya tayo ng mga apostol na nag-share ng mga ebanghelyo, nag-share ng word of God sa iba't ibang tao. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.